Good afternoon, good morning, good evening to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us. There is only this present moment, and we are one. Today, on diary entry number 1134, the Lord has poured such a depth of peace into my soul that nothing will disturb it anymore. Despite everything that goes on around me, I am not deprived of my peace for a moment. Even if the whole world were crumbling, it would not disturb the depth of the silence which is within me and in which God rests. All events, all the various things which happen are under His foot. Ibinusong Panginoon ang malalim na kapayapaan sa aking kaluluwa, kung kaya wala nang makakagambala pa rito. Sa kabila ng lahat ng nangyayari sa paligid ko, hindi ako pinagkaitan ng kapayapaan kahit sandali. Kahit ang buong mundo ay gumuho, hindi ito aabalahin. Hindi nito aabalahin ang lalim at tahimikan na nasa loob ko at kung saan ang Diyos ay humihimlay. Lahat ng mga pangyayari, lahat ng iba't ibang bagay na nangyayari ay nasa ilalim ng kanyang talampakan. This is a perfect state. Sabi na walang anumang makagagambala sa kaluluwang ito. Tayo kasi medyo mababa yung ating level of peace and concentration. So, halimbawa, may pangyayaring hindi inaasahan, may kaguluhan o ano man, no? Nasisira yung kapayapaan natin. Halimbawa, kung may isang tragic na nangyari, sira na yung kapayapaan natin. Kumbaga, hindi tayo cool, hindi tayo relax, no? We don't usually take things easily, objectively. Either magagalit tayo, we will be subject ourselves to extreme emotion, or kahit hindi extreme, magiging emotional tayo. Magagalit, malulungkot, iiyak. Yun yung mga normal na magiging reaction natin kapag may mga bagay na nangyari na hindi natin gusto, malungkot, ganun, ano. Pero si Faustina, sabi niya, if in the whole world are crumbling, kahit na magunaw pa ang mundo, this will not affect my peace. Yung kanyang peace ay hindi lamang peace, kundi malalim na katahimikan. Paano ba yun, ano? Yung malalim na katahimikan. So, in deep prayer siya nito. Alam niyo ba na ito ang isa sa bagay na napakahirap gawin and we really have to train ourselves. Yung halimbawa, nagdadasal tayo. Hindi mo kailangang maghanap sa lugar na tahimik. You can always pray and meditate anywhere, anytime. So, halimbawa, nandun ka sa bus, nagbabiyahe ka. You are not affected by the busyness sa paligid mo, no? Nagdadasal ka. May nadaanan kang aksidente, nagdadasal ka lang. You pass by and then you pray for the soul. Kung mayroon man nasaktan doon, pray for that soul. No? Pero hindi yung tipong no? Titigil ka sa ginagawa mo and then makikiusyoso ano nangyayari doon. So, disturbed ang peace mo nun. O halimbawa na nasa isang traffic ka, ang tagal bago makalagpas. So, sira. Madalas, no? Sira ang ating katahimikan. Reklamo tayo, ano ba yan? Late na ako. Ano ba yan? Napaka-traffic. Bakit ba napaka-traffic? So, yun hindi pa yung gasinong magulo. Traffic pa lang yun.
Another, no, meron masamang balita, sira din ang katahimikan natin, no? Masamang balita yun eh. Maring umiyak tayo, maring tumayo tayo sa kinaupuan natin. You are praying and then suddenly you will stop praying to go para umalis at puntahan. Kung ano man yung sinabi sa'yo, hindi yun makakaintay. Parang ganun, ano, kaya tatayo ka. You notice during the mass, pansin ko to eh, kapag nagdiriwang ng misa, tapos merong umeksena sa maninimba, halimbawa may nahimatay, nangyayari po ito, no, totoo itong nangyayari. Bawa may nahimatay, lahat ng tao mapofocus dun sa nahimatay. Hmm. Magpagkakaguluhan, nasa gitna ka ng misa. Diba? Sira na yung kapayapaan. Let that thing be, diba? Kung may nahimatay, no? Let that thing be arrested or be tended by those who can do something about it. Ikaw naman, wala ka namang magagawa. Hindi ka na marunong first aid. You just pray. Continue to pray for the soul na nahimatay. Baka na heat stroke, inatake, bumaba yung sugar. So you concentrate on what you're doing. Wala ka namang magagawa. Di ka naman medical professional. Kung ikaw medical professional, okay. Exempted. Go to that person na nahimatay. Assist. Pero kung wala ka namang magagawa, continue praying. Remember, you are attending the mass. Kahit yung pare, di ba, makita niya, diretso yan sa misa. Hindi yan sasabihin na cancel na natin ang misa, may nahimatay. Di ganun, no? The priest would continue whatever he is doing at that very moment. Lalo na kung consecration nung panahon na yun or nung oras na yun na may nahimatay. Tutuloy niya yun. Kahit pa nagkakagulo ang mga tao, dahil yung mga tao ay na focus yung attention doon sa nahimatay, patuloy ang consecration ng pare. Dadaling niya tayo sa kalangitan, to a place where there is peace. So, ganon. Again, it is a matter of training ourselves. Yung hindi tayo maapektuhan, ano. O, halimbawa tayo, nagdarasal, may maingay sa background. Okay. Iba sa atin naiinis na. Kasi, bakit ba may maingay sa background? May nag-unmute. Aksidente. Mga senior citizen, hindi marunong mag-mute. Di alam kung paano gagawin. Relax ka lang. Don't let that thing that is happening disturb your peace. Nagdadasal tayo eh. Just go on sa 24-hour chaplet, ganun din. If you are very much into praying the chaplet, suddenly, may nag-ingay. Suddenly, ang sound, no? Or na-out na tag dito, humina yung signal. Just continue praying. Don't be affected by that. It happens, no? Di mo talaga may iwasan yan sa ganitong mga live stream. Kahit matagal na tayo, may mga glitches na mangyayari. Pero ang importante, payapa ka kasi you are praying, we are meditating, we are praying. Ano man ang mangyari dyan? Unmute ni sister, biglang marinig mo yung kalampagan sa background. Just continue praying. Just continue listening. Do not be affected by that. Again, it's a discipline. To maintain peace is a discipline.
So, para mas master mo yan, discipline na yan, kailangan may mangyari sa background, no? Kailangan subukin ka. Paano mo malalaman yan kung di ka susubukan, di mo susubukan ang sarili mo, no? Minsan, ako nga nagdadasal, biglang may kakatok. Hmm. Minsan nakakainis, no? Pero, ibig sabihin nun, out of control. Ba't ka maiinis? It happens. It will happen. May nagkamali. Nasira ka na rin. Yung ano mo, momentum mo nasira na rin. Kasi ang kamali si sister yung nagli-lead. Don't be affected by those things. Tuloy lang. Let those who are involved arrest the situation. No? Halimbawa, kung ako yun, uh, i-mute ko yung participant. Leave that to me. No? Kasi kayo, di nyo naman pwedeng i-mute yun kasi wala kayong access to the system. So, leave that to me. Continue meditating, continue praying. Kasi wala namang magagawa di ba ho? So, again, to be in that state is something that is difficult to reach. Yung talagang payapang-payapa ka, you are engrossed in what you are doing. You feel the love of God. You are enjoying the silence. And suddenly, if some things happen, just continue. Maliban na lamang kung ikaw yung dapat umaksyon because you know what to do. No? Ikaw yung in charge, ikaw yung involved. At sa mga time na nagkakamaling ating mga kapatid, just be patient about them. Just do whatever you can. Kung hindi mo naman kayang tumulong para i-arrest yung situation, doon ka sa isang side, continue praying na magkaroon ng kalutasan kung ano man nagaganap. Right? Again, this is something that is difficult for us to do. Napapansin ko na yan. No? Yung patience natin, medyo maliit. No? So, it's a discipline. Patience is a discipline. To remember in the state of love, in state of bliss, is something that we need to really train ourselves. No? Sa una, mahirap talaga. No? Pero as we go along, ako hindi ko pa rin po yan perfected. No? Yung extreme peace na walang makagagambala sa akin. Kahit magkakatok sila sa kwarto ko, wala na. So, may we be able to master this discipline sapagkat the more relaxed and more objective you are, the better. Mas mabilis po, yung pag-unlad ng kaluluwa sa ganung mga pagkakataon kung nasasanay tayo sa ganoon.